Kung totoong nasakal na ng parusa ang ekonomiya ng Iran, bakit patuloy pa ring bumabaha ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng Iranian crude oil sa mga pantalan ng Asya? Kapag tumaas ang presyo ng crude oil sa kabilang dulo ng mundo, hindi lang presyo ng gasolina sa kanto ang apektado, kundi pati ang pamasahe mo sa jeep, ang delivery fee ng in-order mo, ang presyo ng bigas, at ang mismong purchasing power ng remittance na pinapadala ng mga OFW nating kamag-anak. Bago tayo lumalim, isang mabilis na paalala lang na ang video na ito ay base sa sarili kong personal na pagsusuri sa global economics at geopolitics at hindi layuning makasakit o umatake ng anumang bansa, gobyerno, grupo o individual. Madalas nating isipin na kapag nagpataw ng economic sanctions ang Amerika, parang switch ng ilaw ito na kapag pinatay mo, biglang didilim at hihinto ang lahat ng kalakalan. Pero sa totoong buhay, lalo na sa global oil market, ang sanctions ay hindi parang switch ng kuryente kundi mas parang isang palengke. Isipin mo na may isang malaking supplier ng isda na biglang pinagbawalan ng munisipyo na magbenta dahil may nilabag na rule. Kung sobrang mura ng paninda niya at may mga mamimili na naghahanap ng makakatipid, asahan mo na kinabukasan. May lalabas at lalabas na mga middleman. Gagawa sila ng paraan, iibahin ang balot, ipapasa sa ibang pwesto at ibebenta ng patago. Ganyan eksakto ang nangyayari ngayon sa global oil supply chain na nagbibigay buhay sa Iran. Hindi ibig sabihin ito na totally powerless ang United States o walang kwenta ang sanctions nila. Dahil malakas ang puwersa ng Washington at ramdam ito ng buong sistema. Pero hindi rin automatic na kapag nagbaba ng utos ang US Treasury, titigil na ang pag-ikot ng mundo at susunod ang lahat ng bansa. Ang tunay na kwento dito ay isang laro ng pusa at daga kung saan powerful ang sanctions, pero sobrang adaptive din ng black market logistics. Para sa Iran, ang oil exports ay hindi lang basta negosyo, kundi ito ang kanilang pinaka-lifeline. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng foreign currency, pinakamalaking suporta sa national budget at ang kanilang geopolitical leverage laban sa mga kalaban nila sa rehiyon. Sa madaling salita, kapag may nabebentang langis, may pumapasok na dolyar o yuan sa kanilang ekonomiya na nagpapatakbo ng bansa. Kapag may foreign currency reserve ang estado, mas may kakayahan silang bumili ng imported goods, magbayad ng mga empleyado ng gobyerno at mga networks nila, at panatilihin ang minimum economic stability para hindi mag-collapse ang kanilang lipunan. Sa mas praktikal na pananaw, ang survival na ito ay hindi aksidente dahil may matagal ng experience ang Iran sa pag-navigate sa ilalim ng mabibigat na parusa. Dekada na nilang ginagawa ito kaya sanay na ang sistema nila sa tinatawag nating economic workarounds na nakakalusot sa radar. Nag-aalok sila ng discounted crude sa mga willing buyers, gumagawa ng mga barter-like arrangements, gumagamit ng opaque o malabong financial channels, at naghahanap ng mga non-Western buyers na hindi takot bumili. Ayon sa datos na inilabas ng International Energy Agency o IEA noong June 2025, nanatili pa rin ang crude at condensate exports ng Iran sa humigit kumulang 1.7 million barrels per day para sa unang kalahati ng taon, at ang karamihan nito ay napunta sa China. Ayon din sa mga reports ng Reuters, makikita na nakabawi ang Iranian crude exports mula sa sobrang baba nito noong 2020 hanggang umabot sa around 1.5 million barrels per day noong 2024. Pagsapit ng 2025, pumalo pa ito sa around 1.6 million barrels per day, kung saan halos 4 sa bawat 5 bariles ay kinukuha ng mga Chinese refiners. Ito ang malinaw na patunay na hindi napilay ng tuluyan ang industriya ng langis nila. Pero siyempre, dapat nating maintindihan na ang ganitong klaseng survival ay may napakamahal na kapalit at hindi ito libre. Kapag sanctioned oil ang binibenta mo, kadalasan kailangan mong magbigay ng malaking discount dahil wala kang masyadong choice. Dahil patago ang bentahan, mas mahal ang babayaran mo sa shipping, mas malaki ang singil sa insurance, mas komplikado ang financing, at napakataas ng tinatawag na risk premium ng mga nag-areglo. Dahil mas kaunti ang mga buyers na may lakas ng loob na bumili, mas mahina ang bargaining power ng Iran bilang seller.
Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, parang isang pamilya ito na may pumapasok pa rin kita. Pero dahil may tinatakbo ang utang, kailangan laging idaan ang sahod sa mga middleman na may patong, kaya nabubuhay sila, pero puro palusot at extra bayad ang ginagawa. Dito na pumapasok ang tinatawag nilang shadow fleet o ang dark shipping network na nagpapatakbo sa kalakalang ito. Baka isipin nyo na ang shadow fleet ay isang simpleng barko lang na pininturahan ng itim at naglalayag ng walang ilaw sa gabi. Pero hindi ito magic kundi isang madilim na logistics operation. Ito ay isang buong network ng mga matatandang oil tankers, mga shell companies o front companies, nagpapalit-palit ng bandila at mga kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng pekeng dokumento. Ang bawat malaking barko ay may tinatawag na Automatic Identification System o AIS na isang transponder na nagsasabi sa mundo kung nasaan sila. Ang pinaka-basic na ginagawa ng shadow tankers ay ang pag-switch off o pag-manipulate ng kanilang AIS para bigla na lang silang mawala sa digital radar ng mga nagbabantay. Kapag invisible na sila, doon na nangyayari ang tinatawag na ship-to-ship transfers sa gitna ng dagat kung saan ililipat ang langis mula sa barko ng Iran papunta sa ibang barko na hindi blacklisted. Pagkatapos ng transfer, magpapakita ng mga falsified papers ang tumanggap na barko para palabasin na ang langis ay galing sa bansang walang sanctions tulad ng Malaysia o Oman. Minsan pa nga ay hinahaluan nila ito ng ibang langis o ibinababa muna sa mga third-party locations bago tuluyang ipadala sa mga final buyers. Ayon sa isang report ng Reuters, idinetalye kung paano umaasa ang sanctioned oil trade ng Iran sa mga tankers na ito para sadyang itago ang kanilang aktibidad at makaiwas sa mga autoridad. Kung titingnan natin ng realistiko, napakahirap bantayan ng Amerika o ng kahit sinong autoridad ang buong karagatan ng mundo kahit gaano pa kalaki ang pondo nila. Hindi sapat ang isang blockade o isang listahan ng sanctions kung ang mga vessels na gumagalaw nito ay napakabilis magpalit ng pangalan, magpalit ng flag, umiba ng owner, at bumuo ng bagong ruta. Para itong isang colorum na jeepney sa Maynila na paulit-ulit pinapalitan ng plaka, ruta at operator para makaiwas sa huli, pero parehong lumang sasakyan pa rin yun. Pero delikado ang ganitong klaseng fleet dahil ang mga barkong ito ay kadalasang matatandang vessels na mahina ang maintenance. Dahil patago ang operasyon, mahina o minsan walang matinong insurance sa mga ito kaya napakataas ng environmental risk kung magkakaroon ng oil spill o possible accident sa karagatan. Mataas din ang legal exposure nila sa mga ports, banks at insurers dahil kapag nahuli ang isang link sa network, pwedeng ma-freeze ang payment o ma-strand ang cargo nang walang makuhang bayad ang seller. Halimbawa, ilang beses nang nagpataw ng sanctions ang US Treasury sa mga vessels at shipping companies na nahuling gumagamit ng deceptive shipping practices. Idinokumento rin ng US Treasury kung paano gumagalaw ang Iranian crude papunta sa mga Chinese teapot refineries gamit ang mga shadow fleet vessels na umaabuso sa ice manipulation. Para sa Iran, ang impact nito ay tuloy pa rin ang export pero nagiging mas mahal at mas risky ang buong operasyon nila araw-araw. Para naman sa global market, palaki ng palaki ang banta at panganib ng dark shipping na naglalayag kasama ng mga lehitimong kalakal. At para sa atin sa Southeast Asia, mas nagiging sensitibo ang mga katubigan malapit sa Malaysia, Indonesia at mga karatig ruta natin dahil malimit itong ginagamit bilang transshipment zones ng mga patagong tankers na ito. Kung ganito pala kalantaran ang paglipat ng langis, bakit hindi ito mapigilan ng US maritime pressure na pinakamalakas sa buong mundo? Sa tingin ko, ang US Navy at ang sanction system nila ay malakas. Pero hindi nito kayang gawing checkpoint ang buong Indian Ocean, South China Sea at Southeast Asian waters na dinadaanan ng libu-libong barko araw-araw. Ang mahigpit na enforcement ay nangangailangan ng walang mintis na satellite tracking, mabilis na vessel identification at solidong legal basis para sa interdiction o pagharang sa gitna ng dagat. Kailangan din ng kooperasyon ng mga flag states, mabusising insurance tracing, banking intelligence at higit sa lahat, ang port state enforcement ng ibang bansa para hulihin ang barko pagdaong nito.
Kapag kulang ang kooperasyon ng ibang bansa sa kahit isa lang sa mga requirement na ito, nagkakaroon agad ng butas na pwedeng lusutan ng mga shadow tankers. Kayang-kayang pataasin ng US ang cost ng Iranian oil trade at takutin ng mga major banks, insurers, shippers at malalaking refiners para huwag makipagsabwatan. Noong 2026, direktang pinuntirya ng US Treasury ang ilang Chinese refiners, kabilang na ang Hengli Petrochemical dahil sa pagbili ng Iranian oil. Base sa ulat ng Reuters, dahil sa tindi ng pressure, kinausap ng mga Chinese regulators ang kanilang major banks na pansamantalang ihinto ang pagpapalabas ng mga bagong pautang sa 5 sanctioned refiners na ito. Pero ang malaking limitasyon dito ay kapag ang buyer ay willing pa ring tumanggap ng risk dahil sobrang laki ng matitipid nila sa discounted na langis, hindi mo basta-basta mapapatigil ang kalakalan. Kapag China ang malaking buyer, hindi na lang ito simpleng issue ng sanctions enforcement, kundi nagiging isang malaking US, China power contest na. Hindi lahat ng bansa ay gustong sundin ang extraterritorial sanctions ng US dahil para sa kanila ay nilalabag nito ang sarili nilang sovereign rights. Halimbawa, gumamit ang China ng kanilang sariling anti-sanctions measures matapos i-blacklist ng US ang ilang refiners nila na nagpapakita na soberanya at geopolitical rivalry ang tunay na pinag-aawayan at hindi lang mismong langis. Dahil dito, ang mismong oil barrel ay nagiging parang ballot box kung saan naglalaban kung sino ang may tunay na autoridad sa global trade, ang Washington ba, ang Beijing ba, o ang market demand. Para sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil tayo ay naiipit at nasa gitna ng US alliance system sa usaping pansiguridad at ng China-dominated regional trade realities sa usaping ekonomiya. Kung walang malaking buyer na tatanggap ng langis, mahina ang shadow fleet, kaya ang China factor ang nagsisilbing tunay na oxygen ng patagong rutang ito. Ang nagpapatakbo at bumubuhay sa buong sistema ay ang walang sawa na demand, ang malaking discount sa presyo at ang refinery economics. Ang mga independent refiners sa China, na madalas tawaging teapots, ang pinakamalaking nakikinabang sa discounted Iranian crude na ito dahil sobrang laki ng matitipid nila sa raw materials. Sa industriya ng refining, kapag mura ang feedstock o ang hilaw na langis, mas malaki ang margin of profit ng kumpanya kapag naging gasolina o diesel na ito. Kapag mataas ang presyo ng regular na langis sa global market, mas nagiging attractive para sa kanila ang pagbili ng discounted sanctioned crude kahit may kasama itong risk. Ang China ay may napakalaking scale, may matinding oil demand araw-araw, maraming refining capacity at may political willingness na huwag basta sumunod sa dikta ng US. Ayon sa data ng Reuters, bumili ang China ng average na 1.38 million barrels per day ng Iranian oil noong taong 2025 na bumubuo sa halos 13.4% ng kanilang buong seaborne crude imports. Pero hindi rin ito nangangahulugan na libre ang lahat para sa China dahil kapag tumindi ang US, secondary sanctions sigurado ring tatamaan ang kanilang finance sector, shipping, insurance, at export-facing firms. Kaya may nakikita tayong contradiction. Publicly ay nire-reject ng China ang US sanctions, pero practically, may mga bangko at kumpanya pa rin silang binabawasan ang exposure para makaiwas sa gulo. Ang Iran ay patuloy na nabubuhay dahil bumibili ang China. At ang China ay nakikinabang dahil nakakatulong sa kanilang mga refiners ang murang langis. Kaya nawawalan ang US ng full control sa epekto ng kanilang parusa habang lahat sila ay nagbabayad ng hidden cost sa legal risk, diplomatic tension at shipping uncertainty. Kung titingnan natin ng realistiko, malamang iniisip ng marami sa atin na hindi naman bumibili ang ordinaryong Pinoy ng Iranian crude oil sa palengke, kaya bakit natin ito poproblemahin? Totoo iyon. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay nararamdaman natin ang matinding epekto nito kapag gumalaw ang global oil system at nabago ang presyo sa merkado. Kapag nagkakagulo sa mga supply chains dahil sa sanctions at shadow fleets, ang pinakaapektado ay ang presyo ng diesel para sa mga jeepney at delivery trucks natin. Hindi lang ito tungkol sa pamasahe. Ito ay tungkol sa buong logistics chain ng bansa mula sa pagpapatakbo ng mga power plants para sa kuryente hanggang sa shipping at cold storage ng mga isda't karne at maging sa transportasyon ng fertilizer at bigas
mula sa probinsya papunta sa syudad. Kapag mas naging mahal ang logistics at shipping sa pandaigdigang merkado dahil sa mga geopolitical risks, ang simpleng buwakam o hapunan ng pamilyang Pilipino yung kanin, isda at gulay sa mesa ay nagiging sobrang sensitive sa external shocks. Sa mas praktikal na pananaw, mayroon naman tayong sariling lakas at depensa bilang isang ekonomiya at hindi tayo basta-basta natutumba. Mayroon tayong matibay na remittance buffer na nagsasalba sa maraming pamilya sa oras ng krisis. Ayon sa pinakabagong datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa humigit kumulang 35.63 billion ang overseas Filipino cash remittances noong nakaraang 2025, isang napakalaking halaga na direktang pumapasok sa konsumo ng mga kababayan natin. Bukod pa rito, mayroon tayong malakas na BPO at IT BPM export engine. Sa katunayan, iniulat ng IBPAP na nasa track ang sektor na ito na magbigay ng around 1.9 million jobs at magpasok ng 40 billion na export revenues noong 2025. Ang mga dolyar na ito ang sumasangga sa ating ekonomiya at tumutulong para hindi tuluyang lumubog ang halaga ng piso kapag nagkakagulo ang global trade. Pero kahit gaano kalaki ang ipasok ng remittances at BPO income, may malaking limitasyon ang mga ito dahil hindi nila kayang burahin ang imported inflation na dala ng mahal na langis. Kapag sobrang mahal ng diesel, kahit may padala galing abroad, lumiit pa rin ang tunay na kita ng isang jeepney driver dahil mapupunta lang sa krudo ang boundary niya. Kapag mahal ang shipping costs sa buong mundo, automatikong tataas ang presyo ng imported food at iba pang basic goods na binibili ng mga pamilya ng mga call center agents sa grocery. Kapag nahihirapan ang piso dahil mas maraming dolyar ang kailangang ilabas ng bansa para pambili ng mahal na langis, mas ramdam natin ang sakit ng oil imports sa bawat pagbili natin ng produkto. Ang padalang daang dolyar ng isang OFW mula sa Middle East o Europe ay hindi nakasya para sa parehong dami ng grocery na nabibili nila noong nakaraang taon. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, kailangan nating intindihin ang simpleng katotohanan na ang Pilipinas ay isang net energy importer. Ayon na rin sa country analysis ng US Energy Information Administration o EIA. Umaasa tayo ng malaki sa labas para sa ating enerhiya na pinapatunayan ng trade data mula sa World Bank na nagpapakitang nag-import tayo ng aabot sa 11.07 billion na halaga ng refined petroleum oils noong 2024. Ang mga pangunahing pinagkukunan natin ito ay ang South Korea, China, Malaysia at Singapore, mga bansang nakakabit din sa masalimuot na global oil supply chain na apektado ng mga shadow fleets. Ibig sabihin, kapag tumaas ang cost of refining and shipping sa mga bansang ito dahil sa gulo sa global crude flow, ipapasa nila sa atin ang dagdag na presyo. Hindi lang sa langis tayo umaasa sa labas, kundi pati na rin sa ating food security na direktang tinatamaan ng maritime shipping costs. Iniulat ng Reuters na nag-import ang Pilipinas ng 4.8 million metric tons ng bigas noong 2024, pangunahin mula sa Vietnam at Thailand, na nagpapakita kung paano nakatali ang ating sikmura sa regional supply chains. Kapag gumalaw ang oil routes at naging mas mahal ang pag-arkila ng mga cargo ships dahil mataas ang fuel surcharge o insurance premium, tataas ang landing cost ng bawat sako ng bigas na dumarating sa ating mga pantalan. Kaya ang kwentong ito ng Iran oil sanctions ay hindi simpleng Middle East drama lang iyan na walang kinalaman sa atin. Meron itong malakas na echo hanggang sa mga kalye ng Manila, Cebu, Davao, at sa mismong dining table ng bawat OFW family. Apektado ang lahat mula sa grocery bill ng nanay, pagbiyahe ng isda mula sa port papuntang palengke, hanggang sa presyo ng dilata at logistics ng pinakamaliit na sari-sari store sa barangay. Sa tingin ko, hindi lang sa usapin ng presyo tayo dapat mag-alala, kundi pati na rin sa kaligtasan ng ating mga karagatan at ng buong rehiyon ng ASEAN. Ang shadow fleet ay hindi lang isang simpleng sanctions evasion issue para sa Amerika at Iran. Isa itong napakalaking maritime safety at regional governance issue para sa atin dito sa Southeast Asia. Kapag dumarami ang mga lumang oil tankers na sadyang pinapatay ang kanilang tracking systems at nagiging dark vessels sa ating mga karagatan, mas tumataas ang panganib ng malalagim na aksidente.
Kasama rito ang risk ng collision sa gabi, malawakang oil spill na kayang pumatay sa kabuhayan ng mga mangingisda at paglago ng illegal transfers na labas sa regulasyon ng mga gobyerno kapag ang mga katubigan sa Southeast Asia ay ginagawang tambayan para sa mga ship-to-ship transfers ng mga patagong barkong ito. Pilit na ipinapasok ang buong ASEAN sa isang mapanganib na gray zone ng sanctions enforcement. Bilang isang rehiyon, mayroon tayong malaking strategic na lokasyon dahil sa atin dumadaan ang mga pinakakritikal na choke points ng global trade. Nariyan ang Strait of Malacca, ang Lombok Strait, ang South China Sea, at napakaraming ports at refining hubs na nagsisilbing natural na corridor ng Asia-bound oil. Pero ang limitasyon natin ay hindi iisa ang interes ng mga bansang kasapi sa ASEAN pagdating sa isyung ito. May mga bansang mas pinapahalagahan ng strict neutrality para walang makalaban, may mga bansang uhaw sa murang enerhiya at hindi na nagtatanong kung saan galing ang langis, at may mga bansang nakadepende sa US security ties. Kaya kailangang sumunod sa Washington dahil sa magkakaibang prioridad na ito. Walang iisang matibay na ASEAN enforcement posture na kayang pumigil sa mga shadow fleets na ginagamit ang ating mga dagat bilang taguan. Para bigyan kayo ng konkretong halimbawa kung paano ito nangyayari sa mismong bakuran natin, isang malalim na investigasyon ng Washington Post ang nag-ulat na sa kabila ng matinding US maritime pressure, patuloy pa ring dumadaloy ang Iranian oil sa pamamagitan ng ship-to-ship transfers malapit sa Riau Archipelago ng Indonesia. Ayon sa ulat, umaabot sa halos 22 million barrels ang naipasa sa lokasyong iyon simula nang magsimula ang blockade. Tinutukoy din ng mga maritime analytics reports ang mabilis na pagbabago ng mga ruta. Kapag nagiging masyadong mainit at visible ang Strait of Malacca para sa mga sanctioned ships, mabilis silang lumilipat sa mga alternatibong daanan tulad ng Lombok Strait para makaiwas. Para sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil tayo ay isang archipelagic country na nakadepende sa kaligtasan at kaayusan ng ating mga sea lanes. Kapag naging normal at katanggap-tanggap na ang dark shipping sa ating rehiyon, magiging mas mahirap ng bantayan ang smuggling, sanctions risk, environmental disasters at iba pang maritime security threats na posibleng pumasok sa ating sariling teritoryo. Dito na pumapasok ang mas malaking larawan sa usapin ng geopolitics at global trade na unti-unting nagbabago sa harap ng ating mga mata. Ang kaso ng Iran ay nagpapakita ng isang malinaw na katotohanan. Ang global economy ay hindi na fully controlled o monopolized ng Western financial system. Sa tradisyonal na pananaw, ang sanctions ay pinakamabisang gumagana kapag marami o halos lahat ng bansa ay sumunod dito, kapag ang malalaking bangko ay takot sa enforcement at nag-overcomply, kapag ang mga insurers ay nakikipagtulungan, at kung ang mga buyers ay may malinaw na alternatibong mabibilhan ng langis. Pero humihina at nabubutas ang sanctions kapag may isang napakalaking buyer na handang suwayin ang utos, kapag may malaking discount sa supply na mahirap tanggihan, kapag may nakalatag na matibay na shadow logistics, at kapag may matinding political motive ang ibang bansa na labanan ang pressure ng Amerika. Hindi ko sinasabing walang kwenta o useless ang sanctions dahil maling-mali ang pananaw na iyon. Ang totoo, napapaliit ng sanctions sa mga options ng isang bansa, napapataas nito ang transaction costs sa bawat galaw ng pera o produkto at lumilikha ito ng matinding takot sa mga bangko at kumpanyang ayaw masira ang negosyo nila sa West. Kaya nilang i-delay, i-disrupt at paliitin ang mga trade flows ng mga bansang tina-target nila. Pero ang malinaw na limitasyon na nakikita natin ngayon ay hindi kayang puwersahin ng sanctions ang tuluyang pagbagsak o regime collapse ng isang determinadong estado tulad ng Iran. Sa halip, lumilikha lamang ito ng mga parallel markets kung saan napipilitan ang mga bansa na gumawa ng alternative payment systems, gumamit ng opaque o madidilim na shipping routes, at bumuo ng mga non-Western trade blocks na nagpapahina lalo sa impluwensya ng US dollar. Kinumpirma ito ng International Energy Agency nang mapansin nila noong 2025 na ang paghihigpit ng sanctions laban sa Iran at Russia ay nagdulot lamang ng modest o maliit na impact sa kabuuang supply at trade flows sa puntong iyon kahit na may bahagyang pagbaba ang export sa mga nakalipas na buwan.
Ibig sabihin, ang mundo ay mabilis na lumilipat mula sa nakasanayan nating rules-based trade papunta sa tinatawag na risk-priced trade. Sa bagong sistemang ito, hindi na lang basta presyo ng produkto ang binabayaran ng mga kumpanya, kasama na sa kwenta nila ang presyo ng sanctions risk, ang pag-akyat ng insurance risk, ang naval risk sa paglayag sa mga mapanganib na lugar, at ang diplomatic risk ng pagkakakilanlan bilang kaalyado o kalaban. Para sa Pilipinas, isang malakas na wake-up call ito na kailangan na nating maging mas seryoso at agresibo sa ating energy diversification, pagpapalaki ng ating strategic reserves, pagpapabilis ng investments sa renewables at LNG strategy, at pagpapatibay ng ating food logistics resilience para hindi tayo palaging nabibiktima ng away ng mga higante. Kaya kung babalikan natin ang ating central insight ngayong araw, hindi totoong walang laban at inutil ang United States sa isyung ito. Pero hindi rin totoong kaya nitong isara ang buong kalakalan ng Iran oil na parang simpleng gripo sa kusina. Ang talagang nangyayari sa ground ay ginagawa lamang ng US na mas mahal, mas komplikado, mas risky at mas madilim ang ruta but not always impossible. Nabubuhay ang Iran at naiiwasan ang tuluyang pagbagsak dahil patuloy na gumagalaw ang kanilang langis kahit patago. Nakikinabang naman ng malaki ang China dahil ang murang langis na may discount ay nagpapakain at nagpapalakas sa kanilang mga domestic refiners na kailangan ng feedstock. Patuloy na sumasakit ang ulo ng Amerika dahil kahit malakas ang pressure nila, hindi nila kayang kontrolin ang bawat iisang barko, bawat bangko at bawat buyer sa buong mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang ASEAN ay nagiging isang quiet corridor at nagiging taguan kung saan ang global power rivalry ay direktang humahawak at nagbabanta sa ating mga totoong sea lanes at teritoryo. At ang pinakamahalaga para sa atin, ang Pilipinas ang palaging sumasalo ng aftershock ng mga geopolitical games na ito sa pamamagitan ng mas mahal na fuel, mas mataas na presyo ng pagkain, mas magastos na shipping, patuloy na inflation, at masikip na household budgets na bumubuta sa bulsa ng bawat pamilya. Sa modernong geopolitics, hindi laging nananalo ang may pinakamalaking navy. Minsan, nananalo muna ang may pinakamurang barrel, pinakamaraming middleman at pinakamatibay ang sikmura sa risk. Pero kapag ang dagat naging palengke ng shadow trade, ang bayad hindi lang Iran o Amerika ang sasalo, pati ordinaryong pamilyang bumibili ng bigas, sumasakay ng jeep at naghihintay ng padala mula abroad.